Francis, linawin natin na when Pag-asa said the temperature may hit 40 degrees Celsius, are they talking about yung actual temperature or ito na yung heat index? Yes, Diego, they are talking about the actual temperature na pwede nating maranasan when, pag naabot na tayo doon sa peak ng El Nino or habang nangyayari din itong hot dry season or tag-init. Ito kasi yung mga panahon na may combined effects ang tag-init at ang El Nino. So itong 40 degrees Celsius, hindi lang yan dito sa may Luzon mararanasan but in the entire country, posible yan natin maranasan. And aside from that, doon sa actual temperature, pwede pang mag-plus 3 to 4 degrees Celsius yung heat index naman o yung alinsangan na pwede namang maranasan ng mga tao. So yun yung mga temperatura na ine-expect natin for the coming months. Lawin ko lang, Francis, the actual temperature can be 40, pero when you say heat index, usually you just add 3 to 4 degrees. Yes, kasi yung actual temperature, it's the temperature ng hangin, kumbaga, na nararanasan natin. But the heat index, ito naman yung nare-receive na init ng ating katawan due to yung humid air, yung alinsangan dahil din sa easterlies. So ito yung kumbaga mga epekto na mararamdaman ng ating katawan. All right. So what does it mean kapag sinabing ang isang probinsya ay nakaka-experience nga ng drought? Could you paint us the picture? Ano ba yung pinaka-itsura? 'Di ba? Ano ba yung talagang lagay ng mga pananim sa mga probinsya? When we talk about drought, Angela, ito kasi yung kumbaga pinakamalalang tagtuyot na nararanasan ng isang partikular na lugar. So may tatlo kasi yan. Kanina nung nabanggit ninyo, merong dry condition and dry spell. So sa drought, yung mga probinsya na nasa ilalim to, which is sa ngayon ay nasa 14 provinces, sila yung mga probinsyang nakakaranas ng nasa 3 hanggang 5 buwan na nasa below hanggang way below normal ang rainfall. So ibig sabihin, sa mga nasa 5 buwan na silang kinukulang o kinakapos sa buhos ng ulan. Kaya mapapansin din kung pupuntahan natin yung mga probinsyang ito, nasa tuyo na yung mga lupa nila o kaya makikita natin yung mga palayan or mga pananim ay nasisira na dahil nga dito sa natutuyong lupa. Yes, I understand kasi, Francis, no, parang baka umabot pa ng April, May ito. Ngayon, ang question ko is, how will this affect ngayon yung water level at Angat Dam? Well, for now, yung sitwasyon ng Angat Dam and other dams dito sa Metro Manila and other provinces in Northern Luzon ay nasa, kumbaga, nandun para naman sa normal level. Pero inaasahan nga, sabi ng Pag-asa, na mababawasan ang level ng tubig na ito habang nararanasan natin yung El Nino. Pero sa ngayon, huwag naman daw mag-alala, kabilang na rin sa pagpapaliwanag ng MWSS dahil sapat pa naman daw ang tubig ngayon para sa supply, hindi lang sa Metro Manila, pero sa iba pang lalawigan sa ating bansa. Hey, I understand, sorry Francis, I understand that we have as a backup plan na yung paggamit sana ng deep well dito sa Metro Manila. Yes, there are alternatives water supply that are being used now ng mga water concessionaires, especially Maynilad and Manila Water, dahil meron din sila mga water plants na ginagamit hindi lang dito sa Angat Dam. So marami tayong pinagkukunan ng tubig ngayon to ensure nga yung water supply, hindi natin maranasan yung water supply shortage dito sa Metro Manila. Talaga naman na medyo nararamdaman ko na yung alinsangan ng panahon, Francis, yung lamig na naranasan natin mga December to January, medyo slowly medyo nawawala na siya. Hanggang kailan natin to mararamdaman? Kailan talaga mag-kick in yung El Nino, Francis? Well, for now, Angela, wala pa tayong kumbaga pinaka exactly kung kailan mag-umpisa yung tag-init. Since according sa Pag-asa, manunumbalik pa naman yung nararanasan nating hanging amihan. For now, mahina ito at walang direktang epekto sa anumang bahagi ng bansa. Pero by Friday daw this week, muling babalik yung hanging amihan or northeast monsoon na magpapalamig ulit, particular sa may northern Luzon at aabot yan dito sa central Luzon. Pero usually daw yung pag-uumpisa ng hot dry season o tag-init, usually yan, second week ng March nag-uumpisa na ang tag-init season. Kasi I also saw sa mga news sa Baguio daw, mainit na rin yesterday. So babalik pa. So pwede pa natin, wag muna i-impake yung mga jackets natin, Francis. Yes, Angela, babalik pa yan. So sa ngayon, ang nararanasang temperatura sa Baguio nasa 16 degrees Celsius, yung pinakamababa Pero expect pa natin, according to Pag-asa, na bababa pa yan by over the weekend. Pero ayun man, ano naman yung magiging epekto ng El Nino sa ating electricity?
Mhm. For now, usually kasi, ang epekto ng El Nino dahil nga nakakaranas din tayo ng supply shortage pagdating sa elektrisidad. Sa ngayon, nasapat pa naman din daw yung nakikita nating supply until the peak of El Nino or hanggang sa maranasan din natin yung tag-init. And sa ngayon, ang paalala lang din sa mga consumers na magtipid din sa paggamit ng kuryente, hindi lang ng tubig. And ano mga tips natin dyan, Francis, para ma-prevent ang heat stroke and other related illnesses caused by El Nino? Kasi I understand, si PBBM may instruction, mas lalo na sa mga LGU, na bantayan yung vulnerable population natin, like for senior citizens, especially the kids, mga taong may sakit. Angelo, ang pinaka payo ng mga eksperto sa ating mga kababayan, especially during this El Nino phenomenon at magkasabay nga nitong epekto ng easterlies dahil sa tag-init, ay yung hydration. Kailangan natin uminom ng maraming tubig, lalong-lalo na especially sa mga vulnerable sector, yung mga matatanda at bata, na pwedeng mas sila nga yung makaapekto or makaranas ng epekto ng tag-init dahil nga sila yung mas kailangan ng tubig. So yun yung pinaka payo ng eksperto, hydration, uminom ng maraming tubig during tag-init. Hindi lang tayo dapat nagtitipid din ng tubig. Yun, yung kailangan din natin sa sarili natin. Last question lang, Francis, kasi sabi nila, bantayan daw natin yung mga waterborne illnesses due to the lack of water supply. Ano ba yung mga usually common waterborne illnesses brought about by something like this, like the El Nino? During El Nino kasi ang usual na waterborne illnesses na nararanasan natin yung dengue dahil nga kulang sa tubig and maraming mga nakatiwangwang din na tubig. Yun yung mga iniiwasan din natin, and kailangan nating tignan din na meron tayong malinis na supply ng tubig dahil doon nagsisimula din yung mga dengue and other viral illnesses na pwedeng maka-apekto sa mga tao. Ayun. So Francis, yung ilang bagyo ba yung kumbaga ilang ulan yung kailan yung ulan rather na mararanasan natin this year? For now, dahil may inaasahan tayong prolonged na effect ng El Nino dahil nga hanggang May yung projection ng pag-asa for the El Nino effect sa ating bansa. Sa ngayon, baka magkaroon daw ng late onset ng rainy season. So, ang typical kasi na start ng tag-ulan ay nasa April at May. Pero dahil daw may mahabang epekto itong El Nino, baka inaasahan natin ang pag-uumpisa ng rainy season sa buwan pa ng June or July. All right. Thank you very much. That was mobile journalist Francis Orsio.